And then try naman natin yung throttle response kapag naka-sport mode kasi dun sa 24 and older, naka-road mode lang ang kaya niya. Pinaka gusto ko sa mga big bike, merong cruise control. Kahit sa long ride, pwedeng long ride to. Hindi ka katokin sa bike na to. Talo mo pa nag-copy. Simula nung nilabas sa market natin, itong Trident 660 noong year 2022, naging instant bestseller siya ng Triumph. At kasi perfect na perfect siya sa ating bansa, lalo na karamihan sa atin, hindi naman binayaan ng height and pagiging lightweight niya. At ngayong 2025, nilabas na nila ang new Trident 660. Kaya ngayon, alamin natin kung sulit nga bang mag-upgrade at ano ba ang mga nabago. So dito muna tayo sa physical appearance ni Trident 660. Bilang isang compact, lightweight, naked bike, may pagka-cafe racer. Kita natin yung kanyang rounded headlights na may logo ng Triumph. Same pa din naman for 2025. Ang ganda ng pagka-racer type nung kanyang front fender. Maiksi sa wrap. Same pa rin naman. So basically, ang nabago lang talaga is the colorway. Nagkaroon siya ng racing stripes dito for the red. Meron din siyang white stripes dito sa may body niya. And pagiging sleek design ng Trident. Kasi yung makita natin, ito yung talagang tumawag pansin sa akin. Kasi sobrang sexy ng likod niya. Sobrang linis. Oh. Wala kang makikitang kahit ano dito sa likod. And yung taillight niya, LED. Tapos meron pa rin siyang emblem ng Triumph. Tapos ginawa nila ng splash guard. Which is napakalaking tulong nito. Kasi kung walang splash guard sa mga naked bike, talagang aabutin yung likod mo. Yung back ride mo lalo. Mababasa ng tubig kung sakaling umuulan or may putik. Lahat ng ilaw niya, pati sa mga signal lights niya is already LED. Meron na siyang Showa, inverted forks, Nissin dual calipers, dual disc brake with ABS. Sa rear niya may ABS din with Triumph caliper. Two-pot. Yung disc niya sa likod medyo malaki. Kaya maganda yung kanyang rear brake. Naka-aluminum swing arm na rin siya. Kaya lightweight talaga siya. Makikita natin yung kanyang frame. Napaka-compact. Kaya talagang ang objective nito is ang pagiging lightweight. Sa front, makikita natin yung kanyang radiator. Napakalaki. Kaya ang ganda ng cooling system niya kahit matraffic ka. Wala kang problema sa mga overheating. Kahit sa lugar natin, bansa natin na napakainit. Suspension naman niya is pag brand new meron pang balot. So tanggalin na natin siya for the first time. Ayun, lalabas SFF BP. So separate function fork. Big piston ang meaning niyan. Sa kabila, ganun din, tanggalin na natin for the first time. Hindi lang nakalagay sa kanya. Logo ng Showa SFF BP at hindi siya adjustable. When it comes to rear brake naman, meron siyang monoshock na preload adjustable. When it comes sa kanyang tank, meron siyang plastic shroud dito which is maganda kasi mas grippy kaysa kung bakal yung nandito. Kasi ito yung usual na tinatamaan ng tuhod natin. So, baga meron na siya kagad protector kahit wala ka pang nilalagay na tank grip tapos may emblem ng Trident. So, it's a nice premium touch. Siyempre yung gas tank niya exposed metal. Yung mags niya makikita natin, payat yung mga spokes. Kaya talagang maganda yung handling niya. Again, pagiging lightweight pa rin, pagiging nimble, yung talagang objective dito ni Triumph. Paging sa likod, ganda ng spokes. Sa tires niya is Michelin 120 sa front and 180 sa rear, kaya maganda talaga yung forma niyan. Kasi pag 180, isa na sa pinakamalapad na mga gulong yan. Sumunod na sa 190 sa mga superbike na 1000cc. Yung seat height naman niya is one of the lowest with 31.7 inch lang. Subukan natin kung gaano kababa. Ayan, tapos manipis lang yung body niya. Kaya talagang madali lang abutin yung ground. Pero kung compare natin siya sa mga MT-09, halos mas mababa ng konti si MT-09 kasi mas payat dito sa part na to. Siya medyo may kalaparan na siya dito sa may front ng seat. Pero again, kayang-kaya ito ng mga di pinagpala sa height. Kagaya natin. Gaya ko pala. Dandamay pa eh. Check natin yung pakiramdam ng back ride dito. Kung gaano kaganda yung seat niya. So, yun. Maganda yung seat niya. Kahit maiksi siya, malapad. Sobrang sarap na ito sa long ride. Napakalambot ng foam, makapal. Isa sa mga nagustuhan ko sa Trident, yung quality ng kanyang seat. So yung ginamit na rubber dito, sobrang soft talaga. Makapit. Sobrang ganda ng materials niya. Para siyang chewing gum. Tapos ang ganda ng shape kasi dito. Talagang salon-salon ka, malapad siya. Oh. Pagdating sa passenger seat, ang sexy ng dulo. Pero sa part na kung saan siya upo, dito malapad pa rin. Kaya talagang masarap kahit sa long ride. Pwedeng i-long ride to. Dito siya lamang sa mga competitors kasi yung competitors niya, matigas yung mga seat. Almost comparable na rin sa mga BMW pagka-premium ng seat niya. Pero mas malambot pa to. Yung panel naman niya is same pa din. So dito sa 2025 na unlock na yung mga features na wala dun sa 2024 and below. Siyempre, unang-una makikita dito sa button. Ito yung pinakagusto ko sa mga big bike, yung merong cruise control. So dito yung cruise control button niya. Yung menu niya, yun lang ang isa sa mga nakikita kong downside kay Trident. Yung menu niya, so medyo mahirap mag-navigate. So, kailangan up or down
press mo lang siya. So, makikita mo dito, yung mga functions niya, ito yung brightness, tapos yung odometer niya. Medyo marami nakasulat kasi service interval. Sobrang laki. Kasi yung odometer niya hindi sa ilalim. Yung temperature niya nakahiwalay pa. So kung gusto mo malaman temperature mo, kailangan mo pa mag-navigate sa screen. Sa sobrang liit ng panel, hindi mo siya makikita sabay-sabay. Kailangan pa i-navigate. Pag riding mode naman, meron siyang shortcut dito. Sa left side ng switch natin, pag pinress natin yan, agad-agad makikita mo na yung mga riding mode. So ito yung pinaka-bagong dagdag sa 2025 mode sa cruise control. Ito yung mga mode niya. Ito, nasa sport mode tayo. Pero hindi siya gagana kahit anong gawin mo. Kailangan buksan muna yung makina. So, try natin buksan yung makina. And sport, pinakabago. So, ngayon naman yung cruise control, try natin. Yan. Gumagana na siya. Ilaw dito pag naglagay ka ng cruise control. Try natin i-hold na matagal. Yun. So, para ma-off siya, kailangan ma-hold na mga 3 to 5 seconds. And syempre, comes standard na ngayong 2025 ang Triumph Quick Shift Assist or the Quick Shifter with Auto Blip. So, pag sinabing Auto Blip, yun yung pagda-downshift na hindi ka na gumagamit ng clutch. Same with the Quick Shifter na upshift. Wala ng clutch na kailangan kapag mag-upshift ka. Doon sa mga previous na 24 to 22. So, napakasulit na niya, di ba? Kasi sa mga previous na 24 to 22, kailangan mo pa siyang bilhin, i-upgrade mo pa siya sa kasa. Worth mga nasa 26,000 ang additional para lang magkaroon ng Quick Shifter. Ngayon, halos same SRP pero kasama na siya. Kaya napakasulit ngayon itong 2025. So for comparison, meron tayo dito 2024 na Triumph Trident 660. So demo ko sa inyo yung sinasabi nilang meron daw delay sa kanyang throttle. So try nating pa-start. Yan. Pag naka-neutral, wala naman siyang delay. Try natin siya lagay sa first gear. So, noticeably, meron siyang delay. Pero napansin ko sa kanya, yung seat height niya. Ito, kita niyo naman yung paa ko. Both feet, tuping-tupi yung paa natin. So, parang mas mababa ito compared dun sa 2025. Mas tumaas na ngayon yung likod ni 2025. Feeling ko yung shock niya, mas hinabaan nila yung suspension travel. Kaya ngayon, kasi ang alam ko, mababa talaga si Trident, pero dito, mas tiptoe tayo sa 2025. So, kung ikaw ay hindi pinagpala sa height, mas maganda i-consider itong 2024 and older. Showa pa rin ang gamit niyang front forks, pero dito, wala nang nakalagay na SFF, BP, or separate function fork, big piston. So, I think nagkaroon ng improvement pati yung front suspension ng 2025. Tapos, yung chain adjuster niya, mas nakalubog kay 2025. Karoon ng improvement sa handling dahil doon. Makikita natin para mas kumapal yung swing arm. Mas malalim ngayon yung chain adjuster niya. And then try naman natin yung throttle response kapag naka-sport mode kasi doon sa 24 and older, naka-road mode lang ang kaya niya. So, try natin yung response. Mas aggressive siya. Pag naka-first gear tayo, try natin ulit yung seat height. Ayun, mataas talaga eh. More than half inch yung nabago. Pag naka-first gear, so mas responsive talaga siya. Grabe power. Iwan kaluluwa. Relax talaga. Hindi ka katukin sa bike na to. Talo mo pa nag-coffee. But syempre, hindi naman laging kailangan mong humataw-hataw. Ang ginagawa kasi natin ngayon, pinapakita ko lang sa inyo, dinedemo ko lang naman. Hindi naman porket nakalabas ka ng highway, babakbakin mo na siya lagi. So, depende pa rin po sa rider. If gusto mong smooth na takbuhan lang, pwede naman. Pwede mo siya lagay sa road mode, tapos mag-chill ride. Hindi naman kailangan lagi bakbakan. Syempre lahat naman, kahit nga mag-sports car ka, mag-Ferrari ka, tapos mag-chill ride ka, pwede naman. Importante, alam mo na may power yung sasakyan mo or yung motor mo na pag kinakailangan or pag gusto mo mag-spirited riding. Kumbaga, sabi nga, para tong all-around bike, pwede sa mga gusto mag-chill ride, pwede sa mga gustong spirited riding, or simply, pag gusto mo lang overtake, at least alam mo na meron kang pang-overtake kung kinakailangan. Kaysa naman, meron kang motor na pang chill ride lang talaga, pagka kailangan mo overtake, wala naman siyang power. Di ba? Ang iksi na kalsada pag
Naka-Trident 660 2025. Ibang-iba yung response, yung power, yung pickup niya. Hindi ka na mag-aantay. Dito sa dati kasi mag-aantay ka pa ng pickup eh. Dito mas responsive. Pero hindi ko naman sinabi mabagal yung dati. Parang mas malakas lang talaga itong bago. Ang seat height niya talagang tumaas. Ramdam mo talaga na parang ka na sa MT-09SP yung modelo or sport bike. Parang ka naka sport bike. Mas comparable, parang naka ZX6R in terms of seat height. On paper mababa lang siya, 31.7, pero parang mas mataas pa siya in actual. So hindi ko sure kung talaga bang tumaas or baka naman sa preload settings lang ng suspension. Pero yun lang naman yung mga napansin ko. Suspension wise, napakaganda ng play. Very stable bike kahit na maiksi yung wheelbase niya. Hindi naman siya sobrang lambot ng suspension. Hindi kagaya ng MT-09 Gen 2 na masyadong malambot ang suspension at malikot ang bike. Ito well composed. Pagka low RPM naman, ayun lang siya. Pwede pa rin siyang patahimikin bukod sa meron siyang silencer. Ngayon wala tayong silencer na nilagay, pero ayun o. Ayan, meron pa rin naman siyang hatak. Swabe lang yung tunog niya kahit may silencer, kahit walang silencer. Ayan, once na bumakba ka na above 4,000, doon na siya nagkakaroon ng tunog. So before 4,000, swabe lang yung tunog niya. Enough lang para marinig ka ng mga nasa paligid. Kita nyo pag maiksi yung wheelbase tsaka magaan yung motor oh. Ang daling mag U-turn. Siyempre napaka perfect na ito para sa city riding. Kasalubong ano po tayo sa kabila. Diba? Ang dali niya gamitin sa singit-singit sa traffic. Baba pa natin dito. Diba? Pasakit tayo. Akyat. O, diba? Di ka kakabahan eh. May kumpiyansa ka kapag magaan yung bike. So, demo lang natin ang capacity. O, diba? Napakadali lang singit-singit eh. Nagkakagulo na kasi para rush hour na. Subukan natin ng spirited riding, no? Singit-singit. Magano ka? Dali siya, singit-singit sa traffic. So ito talaga advantage ng mga lightweight na naked bikes. Mas magaan at mas maiksi ang wheelbase. Oh, may naka-raincoat. Siguro umulan dun. Naka-Vespa, shoutout sa naka-Vespa, Sprint S. Ngayon na, sobrang traffic na. Pero check natin yung temp nya. So meron na rin siya navigation. Kita nyo naman, sobrang traffic pero 3 bars lang. Sobrang ganda ng kanyang cooling. Laki kasi na radiator niya para sa 660cc. Tapos syempre naked bike, walang fairings, kaya mas malamig yung engine. Masaktong-sakto to sa bansa natin. Syempre laging traffic at laging mainit. So quick shifter niya, exact quick shifter na pang-upgrade sa mga previous gen na Trident. Precise and smooth operation. Parang drag bike. Ano yung pintunog, no? Bumbo. So napansin ko yung brakes, medyo malakas yung ABS nya. Kaya hindi ganun agad-agad kumakagat yung preno, no? Or maybe dahil bago pa, kaya hindi pa na-scrub masyado yung brake pads. Milipad eh, no? Na-maximize mo yung RPM niya, nagagamit mo lahat ng power niya pag middleweight kaysa yung mga liter bikes. Mas nag-enjoy ka sa kanya eh. Mas nakaka-enjoy yung napipiga mo siya, alam mo kayang-kaya mo siya, kaysa dun pag overpower yung gamit mo tapos hindi mo ma-reach yung kalahati. Sobrang precise ng quick shifter, handling napakaganda. Ang sarap talaga yung maralaki nito. Hindi ako kumakalog-kalog sa kanya.
Tsaka yung puan ganda talaga ng seat. Isa sa pinaka nagustuhan ko dito, yung seat niya na malambot. At sa presyo niya, naka 524. Wala akong masabi. Lahat na ng malulupit na features nilagay nila dito. Siguro ang nakikita ko lang na magiging downside niya is the menu. Sobrang hirap gamitin. Tapos konti-konti lang nang makikita mo kasi nga maliit yung kanyang display. So yun lang siguro. Tapos syempre hindi pa siya naka TFT. Pero okay naman kasi talagang team naman ito is magiging classic. Kasi yung mga ibang bikes ngayon, square na yung mga TFT, hindi na siya mukhang classic. Ito mas classic pa rin siya. And alam naman natin itong Triumph Trident ay subok na sa tagal na nila sa industry since 2022 at sobrang dami nang bumili. Wala pa ako narinig na issue. Sobrang solid ng bike na to. Solid ng Triumph build quality. So itong Triumph Trident 660 2025 para sa SRP niya is well worth the price. Lahat na lang kailangan mo sa isang naked bike nandito na. May magandang sound, mayroong cruise control, may quick shifter, auto blip, mayroong sport mode. Hindi rin naman siya sobrang lakas sa gas. Siyempre maganda yung torque niya kasi. So depende na rin sa riding habit mo. Maganda yung suspension, maganda yung upuan, maganda yung build quality. Because siyempre Triumph, may pagka-premium pa rin siya dahil Triumph nga yung branding niya. And the vibration, alam naman natin na mahilig ako sa mga motor na hindi ma-vibrate. So ito, hindi siya kasing vibrate ng CB sa counterpart niya. So mas gusto ko to in terms of vibration, power delivery, mas maganda rin kaysa sa mga 4-cylinder. So para sa akin, this is a baby MT-09 SP. Kung gusto mo ng MT-09 SP or XSR 900 pero biting ka sa budget, consider mo talaga to. Para sa akin, panalo. Highly recommended. And by the way, meron pa pala tayo dito ang 2025 Trident 660. Almost brand new, 100 Odo lang, 500k. Negotiable pa yan, pwedeng swap or pwede rin financing. Pakita ko sa inyo yung Odo niya. 97 lang pala. Siyempre maganda rito, meron siyang cruise control, may sport mode, and may quick shifter na siya. Yan, message na lang po sa Katingin Bikes or sa ating Viber number 0940-550-9357.